Ayun, isang makulimlim na araw po ng Lunes, mga kaibigan. Mapagpalang araw po sa ating lahat at maging maingat po tayo lalo po doon sa mga malalapit po diyan sa bulkan po ng Taal mga kaibigan, dahil naiulat po na nagkaroon ng malawakang kakalat ng smog mga kaibigan. So maging maingat po tayo. Ito ay video po natin sa araw nito mga kabalita, isang Bluetooth speaker system ang gagawin po natin at tayo po sumayari mga kaibigan. Ito ay bigla pong namamatay sa kalagitnaan po ng kanilang pakikinig o baka naman pag video kaya mga kaibigan. So yan po ang ibabahagi po ng inyong lingkod sa inyong lahat mga kaibigan. At syempre, kamustahin po natin lahat ng kaibigan nating OFW sa iba't ibang dako po ng ating mundo mga kaibigan. Alright, at syempre dyan po sa atin sa Kabikulan sa northing bahagi ng ating bansa, dyan sa Cagayan Valley, ayan, sa Ilocos Sur mga kaibigan. Naimbag na aldaw sa inyo. Ayan, susubukan po natin guys na lagyan ng power o i-charge natin para malaman kung saan nga ba nagkakaroon ng problema ang unit na ito. 5 volts ang ating pang-charge na yan mga kaibigan. At ang kadalasan na problema po nito, natatanggal po ang pinagsasaksakan natin ng charger mga kaibigan. Ayan so asan yung indicator po natin, hindi natin makita dapat po kasi pagka ganyan na pagsaksak natin ng charger natin mga kaibigan ay magkakaroon po yan ng ilaw nangangahulugan po na wala po mga kabalita. Okay, buksan na po natin ang unit upang magkaalaman po kung ano talaga ang problema ng ating Bluetooth na ito mga kaibigan. Ganda po ng kulay ganda pala yung ganyan pwede po sa sasakyan kulay orange mga kaibigan. Sinubukan pa rin po natin nagamitan ng ibang charger mga kaibigan, pero ang nangyayari po ay talagang wala po tayong makita na indication na siya ay nagcha-charge mga kabalita. Also yan, dalawang unit po ng pang-charge ang ginamit po natin mga kabalita, pero wala pa rin pong pagbabago. Buksan na po natin ang unit. Andito lamang po tayo banda sa harap bubukas mga kaibigan, dahil andyan po ang battery po natin at yung control board. Eto na, ayan po ang battery po natin, yung kulay blue. Intact naman po ang ating charging port mga kaibigan. So this time ay hindi po tayo magpapalit niyan. Wala din pong bakas ng sunog ang unit mga kaibigan. Parang nagkakaroon na po tayo ng idea kung ano ang problema nito mga kabalita. Alright, so ang dapat po natin gawin ay i-check ang voltahe kung hanggang saan yung mula po doon sa ating pan-charge mga kaibigan. Dapat nating sukatin yon para malaman natin kung saan ang hangganan mga kaibigan. Set po natin yan sa, pwede rin po yan sa 20 volts mga kaibigan pagka digital ang gamit po natin. Okay, eto na, hanapin po natin yung positive at negative ng ating charger mga kaibigan. Ayan saka po natin sukatan, dahil baka minsan dyan po nagkakaroon ng problema sa port ayun na. Right, DC mga kaibigan. Eto na, ayan na. Ayun may 4.9 mga kaibigan. Ibig sabihin
ay wala namang nabago. Pumapasok po ang ating voltahe ng charger, ano mga kaibigan. Alright, ayan o. So nangangahulugan lamang po mga kabalita na ito ay may ibang problema. Ayan mga kung televiewers. Alright, tanggalin natin. Tingnan natin ang terminals ng battery. Ayun. So pumapasok ano mga kaibigan mula po doon sa ating port hanggang dito sa ating terminal sa ng battery. Kadalasan din po dito sa loob ano ang kung ang pag-uusapan ay yung IC na LT7 ano, ayan po ang responsable sa pag-charge. Ayan, umiilaw naman po ang ating LED mga kaibigan, na ibig sabihin na hindi po siya punde. Yan po yung indicator po natin na pag tayo ay mag-charge ano mga kaibigan. Ayan, wala pong problema. So alam niyo na ba kung saan ang problema mga kaibigan? Dito po tayo sa battery. Ang battery po kasi once na na-drain yan ano mga kaibigan, lalo pa hindi naman magandang klase yan ano, nasisira po yan. Right? Pagka hindi po yan laging na-full charge ano mga kaibigan, ay may tendency na masira po yan. Ayun na nga po ang ginawa natin at sinubukang palitan ang battery ano. Ayan po yung dalawa, 3.7 mga kaibigan. At eto na ipinalit natin. Tingnan nyo na po ang nangyari. So dalawang klase po yan ano ang nangyayari sa ating battery mga kaibigan pagka sabihin na natin na dapa or yung na-drain ano. Yung iba ay nababawian pa yan, pero yung iba dyan ay talagang halos wala na. Yun ay base sa ating actual na experience mga kaibigan. Ayan o, kita nyo naman po, nag-charge po agad ang ating unit. So once again, sana po ay may mapulot po tayong idea na naman sa ating vlog na ito. Maganda na po ang status. Alright, hindi na po mamamatay ano. So sa mga meron po nito sa inyong bahay ano, ay pa-check nyo lamang dyan sa mga pinakamalapit yung technician ano. Ayan, okay na po ang ating unit. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagpalain po tayo ng ating pong may kapal mga kaibigan.